At yun na nga, ang ganda na ng sikat ng araw and syempre, andito pa rin tayo sa downtown Calgary. So, hindi ko lang makikita nyo pero may mga taong, I think mga kabataan, na naglalaro sa mismong frozen river. May tendency na mag-crack yan eh. Bahala sila dyan. Pag yan nag-crack, may another casualty na naman. So anyway, hanap tayo ng magandang pwesto and ang ingay talaga ng mga construction dito, hindi ako makapag-focus. So let's go! At sobrang kapal pa din ng snow dito sa Canada. Hindi, joke lang. Actually, natutunaw na talaga. Malapit tayo sa ilog ngayon and hindi ko alam kung itong tinatapakan ko is lupa or ice lang na pwedeng matunaw at mabiyak in any second. Pero actually, parang hindi eh. Kasi may mga dried leaves dito. So, siguro lupa to. Lupa tong tinatapakan ko. Kasi kung hindi, may tendency na mahulog tayo and, well, sobrang lamig ng tubig. Hindi ako marunong lumangoy and probably yun na yung end ng journey natin. Wag naman sana. Ito yung kagandahan ng Canada tuwing pa-summer na yung weather. Kasi mai-enjoy mo talaga yung mga outdoor activities. Hindi man siya ganun kaganda ngayon yung view. Kasi wala pang mga dahon yung mga puno, ganyan. Puro snow pa din. Pero once na naging summer na talaga, yung lahat ng yan magiging green. Etong, ano bang tawag dito? Mini forest. Hindi, itong lugar na to, magiging napakagandang hangout place niya eh. So anyway, lalakad-lakad muna tayo and i-enjoy ang view. Okay, so itong tinatapakan ko, kung mapapansin nyo, andito yung mga dried na leaves, ganyan. So malamang, eto na yung part na to ng river talaga, na frozen lang. And mag-a-adjust tayo ng konti kasi baka biglang mag-crack yung kinakatayuan natin and okay, dito tayo. So ayun na nga, gaya ng sabi ko, pure ice itong nasa ilalim. Mapapansin nyo, yellow talaga siya. See? So part siya ng river and well, frozen naman siya and matigas pa naman. Yung mga yellow nagsitunaw na and hopefully in next few weeks makakapag-swimming na tayo dito. Hindi, actually sobrang lamig pa din. Kahit summer, malamig yung tubig dito sa Canada. Hindi ko alam kung bakit. Siguro yun yung mga tubig na nanggagaling sa mga bundok, ganun ba yun? Kaya malamig. So ang ganda talaga ng sikat ng araw kanina Tapos biglang natakpan. Pero yung bang tunog ng ilog, ganyan, tapos yung konting ihip ng hangin, nakaka-relax talaga. Wait, parang lumalamig na dito sa area natin. Try nating pumunta sa banda doon kasi nawala na yung sikat ng araw Maganda yung sinag kanina dito. Naging portion na lang siya. So, let's go! So, ganun. Kadalasan, attractiveness lang sa taong to kaya ka nagkagusto sa kanya. Hindi naman talaga sa personality niya. Hindi ko alam hindi ko ma-explain. Para bang sobrang babaw na nun. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan mo nang maging attentive, ganyan. Kailangan mo nang isipin yung future nyo together. Or, siguro yun nga karamihan sa na-attract lang sa appearance is panandalian lang nila gustong mangyari yung relationship na yun. So, hindi nila nakikita yung taong to na magiging forever nila. Ganun. So, ang ganda ng sikat ng araw and chilling pa rin tayo dito. So I think mas better yun Mas better na ma-in-love ka kung pwedeng dalawa sa personality tsaka appearance ng tao. Mas better, right? Kung isa lang yung pagpipilian talaga, doon ka na sa personality mag-base. Sa tingin ko kasi, kung ayun, yung mga bumabase sa personality, yun yung kadalasang nagtatagal Kasi nga, una pa lang, makikita mo na yung ugali talaga ng tao. Okay, ano ba to? Like, real ba yung love niya sa akin? Genuine ba to? I think ito yung pinakamainit na naging temperature in a while. So may naamoy na akong nag-grill ngayon. So mapapansin nyo, ang ganda na yung weather, maaraw na. Grilling season has started. So yun, yung love at first sight, pwedeng mag-work, pwedeng hindi. Sana mag-base ka
sa personality ng tao, hindi lang sa appearance. Kaya mo nga nagustuhan kasi attractive, ganyan. Pero at the end of the day, sana mag-base ka pa rin sa kung paano ka itrato ng taong to. Ang magtatrato naman sa'yo is yung personality niya. Hindi ka naman itatrato ng maganda based on appearance niya, di ba? So, hanapin mo yung someone na mabait, caring, ganyan. So, mas importante pa din na mahanap mo yung someone na makakaintindi ng sitwasyon mo. Kaya kang suportahan. Yung bang genuine talaga, yung attraction, yung love na kaya niyang ibigay sa'yo. Kaya niyang iparamdam yung real feeling ng love. Kasi sa tingin ko, minsan may mga tao din na yun lang yung naging rason kung bakit siya nasa in relationship. Kasi nga maganda or pogi yung manliligaw niya, ganyan. Maganda yung girl na to, kaya niya linigawan. That's it. Yun lang yung rason. And wala sa tingin ko hindi rin siya mag-work out. So, may mga construction na talaga. Ang ingay, grabe. Basically, tuwing summer, magsisilabasan lahat ng unfinished project. Tatapusin nila ngayon. So, tung public place, magiging maingay. Sana maging genuine yung love na mahanap mo. It doesn't matter kung nasa high school ka man, nasa college, nasa work, ganyan. Basta mahanap mo yung someone na kaya kang itrato ng tama, yung ma-experience mo talaga, yung feeling na may nagmamahal sa'yo. Ang magtatrato naman sa'yo is yung personality niya. Hindi naman porket maganda na rin yung trato niya sa'yo. Hindi ganun di ba? So, sa akin, piliin mo yung someone na kaya ka talagang bigyan ng respeto. Kasi if you're dating just for fun, then I guess, madaming taong ganun. Pero sa akin, habang tumatanda kasi tayo, mas okay na ma-feel mo yung real tsaka genuine love ng isang tao, di ba? So, piliin mo yung tao na kaya kang bigyan ng sense of assurance na talagang kahit hindi mo bantayan yung taong to, hindi mo i-check yung phone niya, ganyan, alam mong nandun yung faithfulness niya sa'yo. Eto talaga yung nakaka-bad trip Pinaparamdam pa rin ng humahangin na. Sadyang pinaparamdam ng weather na hindi pa talaga tapos yung winter Ang lamig na naman ng simoy ng hangin. Kanina, ang init na. Ngayon, biglang naging cold. Anyway, in conclusion, piliin mo yung someone na kaya kang itrato ng tama. Instead na yung maganda lang, pogi lang, ganyan. And masakit naman sa mental health mo, emotional health mo. So, sa akin, mas better na mahanap mo yung taong magbibigay sa'yo ng sense of importance, sense of assurance, yung ganun. And hindi man siya yung tao na mahanap mo sa labas ng bahay niyo lang, somewhere on this earth, nag-e-exist pa rin yung ganung para sa'yo talaga. And wag mo lang madaliin kasi minsan, kumbaga may matawag lang na relationship Kaya pumapasok yung isang tao sa isang relasyon para lang may masabing may girlfriend, may boyfriend, ganyan. So sa tingin ko, hindi rin okay yung ganung klase. Dapat it's a genuine and real feeling. So may notification na nasa 10% na tong phone ko and hanggang sa muli nating nung tawag dito. Solo podcast, vlog, hindi naman vlog. Ano man yung tawag dito sa ginagawa nating to. Anyway, see you next time. Sana may natutunan kayo sa walang kwentang usapan na yun. May in love ka dapat sa personality ng tao, yung soul na tinatawag. Hindi lang dahil sa maganda, pogi, ganyan. Andun na yung love mo na siya. Hindi dapat ganun Sure, pwede siyang maging part ng attraction mo sa kanya, pero hindi lang dapat nakabase dun I don't think may napulot kayong something dun. And I will see you next time.